Ang planong ito, hindi ako nasisiyahan. Bago bukas, gusto kong makita ang mas magandang plano. Ipagpapatuloy na ang pulong. Mag-ingat ka. Bakit kapag yakap ko siya, ayaw kong bumitaw? Ang kakaiba, ang laki ng suot nitong salamin. Hindi rin maaninag ang mukha. Parang pamilyar siya sa akin. Hoy, huwag kang tatakbo. Ikaw. Hayop ka. Umalis na siya, saan mo naiwan ang wallet mo? Sa loob ng bag, sa loob ng bag ko. Direktor Fu, ayos ka lang ba? Hindi ko napansin. Pasensya na, nahawakan ka ng babaeng iyon. Siguradong nandidiri ka na ngayon. Mag-disinfect na tayo. Hindi na kailangan. Nang mahawakan niya. Hindi ako nasusuka. Siya. Iba. Sumunod ka na lang. Bata, tingnan mo nga. Nawawala ang wallet mo tapos hindi mo alam. Ang magnanakaw na ito, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang pag-asikaso nito. May gagawin pa ako kaya mauuna na ako. Huwag na kayong magpasalamat. Sa loob ng kalahating oras, kailangan ko na ang impormasyon niya. Nanay, ang ganda naman ng damit na ito. Tiyak na magmumukhang maganda po kayo, inay, kung isuot ninyo ito. Mahal ko, hindi pwede, ang mahal ng damit na iyan. Susubukan ko lang naman. Libreng subukan ah. Sige na, sige na. Libre nga ang subok. Pero nadumihan na. Pananagutan ninyo ba ito? Umalis kayo dyan. Dinumihan ninyo ang sahig. Kung ayaw ninyong papasukin, huwag na lang. Bakit ka naman ganyan kasungit? Sa harap ng mga bata pa. Dapat maging magalang ka naman. Sa harap ng mga bata pa nga. Mas lalo ko nang dapat sabihin ng malinaw. Para maintindihan niya, anong klaseng tao kayo? Sa hinaharap lang tayo uunlad. Kung hindi, gayahin ka niya. Magiging sakim. Sa hinaharap, tiyak na gagawa ito ng mga bagay na hindi tama. Ang dami mong sinasabi. Ang anak ko, nakakuha siya ng A sa final exam. Isang mabuting estudyante. Nako. Isang A sa final exam. Isang magaling na estudyante. Ano naman ngayon kung ganoon? Basta hindi bobo. Lahat naman ay nakakuha ng A. Ano ba ang ipagmamalaki roon? Akala mo naman, isang bata, na marunong magdagdag, magbawas, magparami, at maghati, ay isang henyo na. Oo nga. Si Baobao ay isang henyo. Lahat ng problema sa Olympics, nasa sagutan ni Baobao. Manahimik ka nga, mama. Ang galing ko, hindi na kailangan pang maintindihan niya. Huwag mo nang isipin yan. Oh Diyos ko! Isang batang paslit, anong silbi ng pagiging magaling? Kaya ba niyang bumili ng kahit isang damit dito? Ang batang babae na ito. Sinong nagsabing hindi kayang buhayin ng nanay ko ang isang magaling na anak na lalaki? Bukod pa dyan, sinong nagsabing hindi kaya ng nanay ko bumili ng damit? Nanay, ang mga damit na ito, pumili ka lang ng pumili. Kung gusto mo lahat, kunin mo na lahat.
Hindi ba ako nagkakamali? Ang dalawang gunggong na ito. Sa tindahang ito, alam mo ba kung magkano ang pinakamurang damit dito? Baw-baw. Masyadong mahal nga naman ang mga damit dito. Dapat mong malaman kung paano magtipid. Hindi sulit na ubusin ang pera para lang sa isang damit. Bukod pa rito, ipinagtitipid ko ang pera para makabili ng magagandang damit para sa iyo. Huwag mo siyang pansinin. Ano ba ang sinasabi mo? Kung ayaw mong bumili, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Maaari mo akong maliitin, pero hindi mo dapat maliitin ang nanay ko. Ngayon, ang mga damit na ito, bibilhin ko talaga. Ganito mo ba tinuturuan ang anak mo? Gusto kong itanong sa iyo, ang direktor mo ba ang nagturo sa iyong maging mayabang? Nanay, ang damit na ito, subukan mong isuot kung kasya ba? Kung sakaling kasya, bibilhin na natin. Ang cute ng bata, hindi pwede. Hindi ko hahayaang mapahiya si Baw-baw. Susukitin ko muna. Kung hindi bagay, huwag na lang. Pupunta na lang ako sa ibang tindahan. Sige. Susubukan ko na lang. Tingnan ko kung kasya. Teka lang. Papunta dito yung babae, ano? 100% sure. Napanood ko na sa CCTV. Nanood na ako nito ng 3 beses. Bakit ka nandito? Ang ganda. Nanay, ang ganda niya. Lola. Talagang hindi ako sumusuko. Pero kasi, si Ginoong Gu, ayaw niya sa akin. Kahapon, pinalayas niya ako. At saka, pinagbawalan pa niya akong pumasok sa kumpanya. Sige, sabihin mo ng diretso sa kanya. Bakit ikaw pa? Magkakilala ba tayo? Hindi. Pero, ang baho ng kahirapan mo, nakakasuka. Wala. Paglilingkod, bakit ninyo pinapasok ang ganitong uri ng tao? Ito ay isang mamahaling tindahan. Gusto ninyong magsara, ginang lam. Hindi ko sila pinapasok. Wala silang pakialam sa kung ano ang maramdaman ng iba. Hindi naman sila mayayaman. Sumusubok ka pa ring sumingit. Masamang babae, huwag mong inaapi ang nanay ko. Hindi ko inaasahan. Ang babaeng ito ay may anak na lalaki na pala. Salamat sa Diyos. Ngayon, hindi na niya maaagaw ang aking binata. Tingnan mo ang mga damit niyang pangalawa. Mukhang ang tatay niya ay isang walang kwenta rin. Mag-sorry ka sa nanay ko. Sino ba kayo? Gusto ninyong mag-sorry ako sa kanya. Ang kapal mo naman. Ang baho-baho mo namang bata ka. Mag-sorry ka. Huwag mong hawakan ang marumi mong kamay. Nadumihan mo ang bagong damit ko. Kaya mo bang bayaran ito? Umalis ka na. Baw-baw, saan ka ba masakit? Hayaan mong tingnan kita. Ano ba yung ginagawa mo? Alam naman ng lahat na ang mga bata ay matigas ang ulo. Natapilok lang. Wala namang importante. Hoy, bata, tumayo ka dyan. Huwag kang magkunwari. Kung hindi ka tatayo.他为什么对我这么大敌意？是不是有什么误会？有些不是，信不信我今天叫你从江城消失？
Bakit mo ako sinampal? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang mapapangasawa ni Tycoon Fuguhay. Ikaw pala ang mapapangasawa ng hayop na iyon. Lalo ko siyang sasaktan. Hayop. Bakit ganoon na lang siya kasama ng loob sa akin? May hindi ba pagkakaunawaan? Nang ahas kang hamani ng Fu Corporation. Maniwala ka man o hindi, papaparaisen kita sa Jiangcheng. Ikaw. Anong tinatayo-tayo mo pa dyan? Tumawag sa seguridad. Palayasin ninyo siya. Malinaw na kayo ang may kagagawan. Binugbog ninyo ang anak ko. Maliban na ipagtanggol ko ang sarili ko. Sa Jiangcheng. Ang pamilya Fu ang tama. Hinihingi ninyo ang kamatayan ninyo. Seguridad, may gulo rito. Pumunta kayo rito agad. Kayo'y napakamapang-api. Magandang araw po, Sekretarya Liang. Dalhin mo agad siya sa akin. May nananakit sa aking ina. Sige po, Chairman. Pupunta na po kami. Masyado silang marami. Paano kung masaktan nila si Baobao? Hindi pwede. Hindi pwedeng makipagtalo sa kanila. Ayaw nating magkaroon ng gulo. Umalis kayo. Kaya na naming umalis mag-isa. Teka. Nakasuot ka pa ng damit ng tindahan. Hindi mo pa yun hinuhubad. Bakit ka maglalakas loob na pumunta? Habarin mo ang damit niya para sa akin. Pagkatapos, itapon mo siya palabas. Ano ba ang gagawin ninyo? Ililigtas mo ba ang babaeng iyon? Ang magandang kasintahan mo ay hindi rin basta-basta. Mas mabuting huwag ka nang pumunta. Bukod pa rito, nakita ko. Sa gawin ng babaeng iyon, ay hindi rin madaling pakitunguhan. Direktor, dapat nating pag-aralan pa ito ng mabuti. Bitawan mo ako. Siya nga. Tigilan mo yan. Bitawan mo ako. Tigil. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na saktan siya. Baobao, ayos lang. Huwag kang matakot. Hindi natatakot si Baobao. Maraming salamat po. Hindi ko po kaya. Ginang, Liang na lang po ang itawag ninyo sa akin. Ginang, karapat-dapat ba siyang tawaging Ginang? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ang tunay na Ginang, nakatayo siya rito. Sekretarya Liang. Ano ba siya? At umaasa pang mapantayan si Ginang Lin. Ako ang mapapangasawa ni Direktor Fu. Sa hinaharap, ako ang magiging Ginang Fu. Maglakas loob na bastyusan ako. Ngayon, lahat kayo ay mawawala sa Jiangcheng. Tanungin mo si Fuguhi. Natatakot ba ang Baobao Group sa kanya? Ang Baobao Group. Ito ang Baobao Group. Isang grupo na mabilis na umuunlad. At may hahalin tulad sa Fu Group. Isang makapangyarihang bagong dating. Bakit ito may kinalaman kay Lin Yao? Ingatan mo ang mga sinasabi mo. Ang asawa ng pamilyang Fu, bakit ganoon ka bobo? Mukhang, ang inyong Fu Group. Hindi naman ito kalaking bagay.
Baobao. Ang pamilya namin at ang Baobao Group. May kinalaman ba? Bakit hindi ko alam? May mali na. Nako, kailangan kong itago kay mama ang tunay kong pagkatao. Nay, ma, nakalimutan kong sabihin sa iyo na si Jillian at ako, magkapatid kami. Ah, oo nga pala. Si Baobao ang panganay kong kapatid. Ako naman ang pangalawa. Kaya naman pala. Siguradong si Baobao ang may gawa niyan. Habang naglalaro siya sa labas, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Sekretarya Liang. Pero, isang malaking tao tulad ni Sekretarya Liang, bakit siya makikipagtulungan kay Baobao? Para magpanggap na magkapatid, mabait talaga si Sekretarya Liang. Salamat po, Sekretarya Liang. Parang naloko ko na si nanay. Tingnan mo, si Secretary Liang ay tumulong na sa babaeng iyon. Ito na nga ang love at first sight sa mga kwento. Eksena ng pagliligtas ng isang bayani sa isang dalaga. Ang bibig mo. Sisirain ka nito. Gamitin ang pangalan ko. Bilhin mo ang damit na iyon. Nais kong humingi ng paumanhin para kay Lin Qiu. Patawarin ninyo siya. Pero, anong kuya, ate, sino ba ang niloloko mo? Kung wala kayong mali siya sa isa't isa, bakit ka pa ipagtatanggol ng gagawang yun na si Luong? Oo nga, nakita ko ang babaeng ito at ang apelyido niyang Liang. May problema talaga, ang batang ito. Sila ang may kagagawan nito dahil sa kanilang pagtatago. Huwag mong siraan ang ina ni Baobao. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Ang babaeng ito, nangikil siya ng damit sa tindahan. Inaaway pa ang empleyado. Bilisan mo, hulihin ninyo siya. Tapos, dalhin ninyo siya sa istasyon ng pulis. Tigilan ninyo yan. Ang bayarin niya. Binayaran niyon ng Fu Group. Secretary Kim, bakit mo binayaran si Tunglo? Kahit nakilala niya ang Baobao Group. Pero asawa rin ako ni Mr. Fu. Ang utos ni Direktor Fu. Kung mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyong tanungin si Direktor Fu. Bayad. Teka lang. Ang inyong pamilya, hindi pa ako karapat-dapat bumili ng damit para sa aking ina. Teka lang. Ngayon na, binili na ng Manbao Group ang isang tindahan. Lahat ng damit sa tindahang iyon. Libreng ibibigay iyon kay Alingtong. Totoo ba lahat yan? Bukod pa dyan, natanggal ka na sa trabaho. Isama mo na ang mga gamit mo. At umalis ka na rito ngayon. Imposible. Ito ang pinakamalaking tindahan sa Jiangcheng. Kahit ang Fu Group ay hindi basta-basta makakabili nito. Kayo ay isang bagong kumpanya lamang. Manager, tanga. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na laylatin ang Baobao Group? Pati si Direktor Fu ay nagpapaubaya sa kanila. Paano mo nagawang gawin iyon? Si Fu Guhai pala. Dahil sa pakikipagtulungan sa Baobao Group, kaya niya tinulungan si Tunglo. Tapos na. Hindi ako makakaligtas sa Jiangqing. Kalihim Liang, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Siya ang dapat humingi ng tawad, hindi ako. Ginang, ang bunso kong amo. Hindi madali ang buhay ko. May matandang ina sa itaas, at may maliliit na anak sa ibaba. Pakisamahan niyo na ako. Maawa po kayo sa akin. Hindi po nila ako pwedeng tanggalin sa trabaho. Dahil lang po sa pag-insulto ninyo sa aking ina. Bakit hiting ina? Bakit hindi ninyo siya naiintindihan?
Baw-baw, ang klaseng tao na yan. Hayop, palakpak sa itaas, tadyak sa baba. Huwag mo siyang kausapin. Umalis na tayo. Kaya naman pala, tauhan pala kayo ng kumpanyang Fu. Sana pala hindi ko na lang kayo tinulungan. Ang suot niya sa katawan ay yung singsing na pangako. Kung ang babaeng iyon ay ang babae sa alaala ko. Bakit kanina, nang iligtas niya ako, hindi mo na naman ako nakilala? Pero kung hindi, bakit may ganito akong pakiramdam? Na parang gusto ko siyang hawakan. Bilisan mo ang pag-aayos ng mga damit. Dalhin mo sa ginang. Ikaw. Kumusta na ang investigasyon mo? Direktor Fu. Ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon, mukhang nabura na, bukod sa alam ko ang tirahan niya. Pero ang iba pang impormasyon, wala na akong mahanap. Imposible. Walang nakalulusot sa akin. Ituloy ang investigasyon. Opo. At ito pa, may balak bang magbenta ng bahay ang kapitbahay niya? Magbenta ng bahay. Tunglu, huwag mong isipin na dahil lang sa umaasa ka kay Secretary Liang, ay magiging maayos na ang lahat. Marami akong paraan para parusahan ka. Hello. Uy, alam mo na ba? Ang dalawang malalaking pangalan sa Jiangcheng, si Chairman Fu at Chairman Tong, pupunta sila sa auction ngayon. Aba, wala namang espesyal sa auction na to ah. Bakit kaya pupunta mismo ang dalawang bilyonaryo na to? Mga walang silbi. Pati ba naman yan hindi mo magawa? Gusto ninyo bang iligtas ko kayo? Huwag na kayong mangarap pa. Pasensya na, Tunglu. Sobrang sakit na ng likod ko. Kailangan ko kayong humiling na gawin ang trabaho ko. Madali lang naman yun, Tito. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, ako lang ang nandito. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring gulo. Bakit ba ang daming beses kitang nakikita? Nasaan ang mga gwardya? Palabasin niyo ang babaeng yan. Binibining Lin, huwag na kayong sumigaw. Ako lang ang gwardya rito. Wala kayong magagawa sa akin. Kabaliktaran naman iyan. Kung gusto mong makipag-away, ilang minuto lang ang kailangan ko para mapaalis ka. Binibining Lin, ang isang hamak na tulad niya. Hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos mo. Ang isang sulyap mo lang sa kanya ay isang malaking swerte na para sa kanya. Bakit ka pa magagalit? Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Sino ba ang makakapantay sa kanya? Ako si Aling Lin, may dugong bughaw. Sa ganyang klaseng antas, magiging dalagang marangal ka. Paano mo ako nagagawang maliitin? Ang mga alahas na ito, hindi mo kayang bilhin kahit isang buhay mo pa. Pero ang gusto kong bilhin ay yung mabibili ko kaagad. Susunod, magsisimula na ang bidding. Amethyst na kwintas. Simula ng presyo, $10,000. $10,000. Nakita mo ba? Kailangan ko lang itaas to. Kahit anong plaka. Ako ang magiging sentro ng atensyon. Ikaw naman, dapat kang manatili sa dilim. At tanggapin ang iyong kahirapan. $15,000. Sino ka ba? Anong karapatan mong makipagkompetensya sa akin? $20,000. $300,000.
Ano? 300,000 dolyar. Nababaliw ka na ba? Mura lang na kwintas yun, ah. Hindi yun nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. 500,000 dolyar lang ang binibigay sa akin ng pamilyang Fu kada buwan. Kung gugugulin ko ang 300,000 dolyar, para lang sa isang pangit na kwintas na yan. Wala na akong perang panggastos. Kakainin ko na lang ba ang hangin para mabuhay? 500,000 dolyar. ₱1,000,000 dolyar. Magbid na kayo. Bakit hindi na kayo nagbibid? Linda, kaya mo naman sigurong bayaran yun, di ba? Kaya naman pala, mayaman si Aling Lin. Ang kabuuang kayamanan niya ay 20,000 dolyar lang pala. Nakakagulat talaga. Sa ganyang antas sa Jiangcheng. Karaniwan lang din naman. Ikaw, sino ang nagsabing hindi kaya bayaran ni Binibining Lin? Alam mo ba kung sino ang nasa itaas? Yung presidente ng Fu Group. Si Fu Guhai. Siya ang mapapangasawa ni Señorita Lin. Si Guhai pala. Kung noon pa, hindi siya pupunta rito. Para ba sa akin kaya siya naparito? Yung hayop na Fu na naman iyon. Ang kulit naman. Sino kaya yung kaharap ko? Ang yabang niya. Lumabas ka at tingnan mo. Opo. Bakit siya pa? Ang kulit mo naman. Sir, si Chairman Fu po yun. Chairman Fu, si Chairman Tong po yan. Taasan mo ang presyo. Wasakin ninyo siya. Naiintindihan ko na. Grabe, ang taas na ng bidding. Daang ulit na ang halaga nito kaysa sa kwentas. Sobrang mahalaga ka talaga kay Chairman Fu. Binibining Lin. Siyempre naman. Ang dami-dami ng pera, hindi na masusunog. 2,500,000 dolyar. Naku po. Gusto mo bang makipag-away sa akin, ha? Akala mo ba mahina ang Baobao Group? Mukhang gusto mo nang mapag-alitan, ha? Marami ang tao roon noon. Kaya't pinalampas kita. Mataba, akala mo ba natatakot ako sa'yo? ₱26 na milyon ang alok ko. Susubukan mo bang makipag-agawan? 27 milyon. Tagumpay. Binabati kita, Chairman Tong ng Baobao Group. Nakabili na kayo ng amethyst necklace. Secretary Kim. Ang batang yun, walang mudo. Isang talunan. Chairman Tong, nasa baba ang asawa ko. Ano? Kung dadalhin ko ito pa uwi para ibigay kay mama, malalaman ng aking tunay na pagkatao. Secretary Liang, ikaw, umaksyon tayo bilang kinatawan ng korporasyon. Ibigay mo ang kwintas na yun sa aking ina. Opo. Hindi pa napupuntahan ni Chairman Tong ang mga lugar na ito. Hindi ko inaasahan. Napakabukas palad niya pala. Gusto ko talagang malaman kung ano talaga ang hitsura niya. Siguradong gwapo siya. At mas lalo ko pang gustong malaman kung sino ang maswerteng dalaga ang makakatanggap niyon.
Ang 300 milyong dolyares na amethyst necklace. Kahit ano pa man ang kahulugan ng kwintas na ito, to ay walang hanggang pag-ibig. Bakit ko kaya nararamdaman na para sa akin ito? Pangarap lang pala. Wala kang pinag-aralan, walang magandang angkan. At isa ka pang single mother. Magugustuhan ka kaya ni Chairman Tong? Isang simpleng regalo lang. Hindi handog. Sana tanggapin mo ito. Ang bait naman ni Chairman Tong kay Tonglo. Ang laki ng kanyang malasakit at pag-aalaga. May nandyan ng isang kakaibang bagay. Hindi pa ba tinutukoy ni Chairman Fu ang pagkatao ni Binibining Tong? Bakit parang itinuturing na niya itong babae niya? Paano nangyari iyon? Napakaswerte mo naman. 2 boss ng Jiang Cheng. Lahat sila ay nababaliw sa iyo. Paano naman kaya? Mauna ka na doon sa mga bodyguard mo. Hintayin ko si Tonglu. Opo. Kunin mo ang kwintas na yun para sa akin. Ang perang yan ay sayo na. Naiintindihan ko na. Bakit naman ito ganoon kamahal? Ang kwintas ko. Mali ang kinuha niya.